Proverbs chapter 9 in Tagalog, itinayo ng karunungan ang kanyang bahay, kanyang tinabas ang kanyang 7 haligi. Pinatay niya ang kanyang mga hayop, hinaluan niya ang kanyang alak, kanya namang ginayakan ang kanyang dulang, kanyang namang sinugo ang kanyang mga alilang babae, siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan. Kung sino may musmus pumasok dito, tungkol sa kanya na mapurol sa pangunawa, sinasabi niya sa kanya, kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay, at magsiinom kayo ng alak ng aking hinaluan. Iwan ninyong mga musmus at kayo'y mabuhay, at kayo'y magsilakat sa daan ng kaunawan. Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili, at siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pulas na sa kanyang sarili. Huwag mong sawayin na ang manglilibak, baka ipagtanim kanya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Turuan mo ang pantas at siya ay magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya ay lalago sa pagkatuto. Sa pagkatatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawan, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng inyong buhay ay magsisidami. Kung ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili, at kung ikaw ay maglilibak, ikaw na mag-isa ang magpapasan. Ang hanggal na babae ay madaldal, siya ay musmus at walang nalalaman, at siya ay nauupo sa pintuan ng kanyang bahay sa isang upuan na sa mataas na dako sa bayan, upang tawagin ang nangangadadaan na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad. Sino mang musmus ay pumasok dito, at tungkol sa kanya na mapurol sa pangunawa, sinasabi niya sa kanya, ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinain sa lihim ay masarap. Ngunit hindi niya nalalaman ang patay ay nandoon, na ang mga panauhin niya ay nangasan sa mga kaalaliman ng Sheol.